Eto, simulan ulit din natin ito. Ito, sabihin natin na, ako I suggest, kumuha kayo ng kape, tapos merienda nyo na rin, snack. Kasi mahaba-haba itong sinabi ni Lito Lapid. Okay? So, sige, bigyan ko kayong time, kumuha kayo ng kape. Sige, o kaya i-pause nyo muna, pause nyo, tapos kuha kayong kape, tapos kuha kayo soft drinks, kung ayaw yung kape, bahala kayo, matanda na kayo eh. Joke lang. Kumuha kayo ng snack nyo, okay, habang pinapakinggan natin si Lito Lapid. Rinirespeto ko po at ginagala ko ang kataas-taasan hukuman. Ang boto ko po ay yes. Salamat po. Maraming salamat, Senador Lapid. Tapos na yon. Rinirespeto ko po. Grabe kanina ang balitaktakan ng ano ha. Makasagutan kanina sa senador pa. Pambira naman kayo. Sige nga, taas ang kamay dito ng mga bumoto kay Lito Lapid. Pambira kayong tao ka. Hindi ko to nakita sa hearing. One time ko lang to nakita nag-Senate hearing last year ata o 2 years ago. Tapos, kaya pala lumabas dahil ang pinagtatanggol niya sa sarili niya. Tapos, tumakbo ulit ngayon, binoto nyo na naman. Sige nga, taas ang mga kamay ng mga bumoto rito. Kanina nanonood ako, daming komentaryo eh. Isipin nyo, kung yung pagtawag kay Lito Lapid, nagbigay kayo ng komentaryo, hindi nyo pa tapos yung tinatype nyo, tapos na yung speech niya. Pabira ng buhay ito. Hindi, ako tanong ko, Lito Lapid. Ako sa tingin ko lang ha, sa tingin ko nagtampo si Lito Lapid. Siguro, opinion lang, siguro nagtampo to, tapos dahil hindi siya pinagsasalita, dahil salitaan sila ng salitaan, nagtampo. Nag-walk out. Nag-walk out to. Tapos siguro may botohan, kailangan niya bumoto, bumalik. But since masama ang loob niya, saglit lang siya nagsalita. Kinast niya lang yung vote niya, di umalis na siya. Di ba? Sige nga, sinong bumoto rito? Pambira naman kayo. Bakit ba nyo binalik-balik pa itong mama na ito? Meron ako narinig, may kaibigan ako, matalik kong kaibigan, sabi niya sa akin. Kasamahan ko rin to sa ano eh. Dati kong kasamahan sa trabaho. Sabi niya, pero coach, malaki po ang natutulungan yan sa Pampanga. Tumutulong po yan talaga sa mga tao doon. Eh di nag-mayor sana siya. Pambira. Matulungin pala siya sa Pampanga eh. Nag-mayor ka ron. Doon ka epektibo eh. Ayaw mong mayor, di governor ng Pampanga. Ba't nasa Senado ka? Hindi mo ginagawa yung... Ang bira naman, nakakatawa naman kayo mga Pilipino. Binoto nyo pa to, pinagtanggol mo pa. Brad, pambira naman, no? Hindi, sinagot ko siya eh. Uy, matulungin pala sa hindi ko rin alam kung totoo yun or hindi. Basta sinabi ko lang, kung totoo yung sinasabi mo, mas epektibo siyang mayor doon. Parang awa nyo na, kunin nyo na ito, Lord, sa Pampanga. Kasi doon makakatulong siya sa taong bayan. Dito wala siyang silbi. Hindi kasi kung hindi niya talaga porte magsalita, okay lang. Sabi nga, less talk, less mistake. Pero yan ang kailangan sa Senado eh. Kung gusto niya maging matulungin, hindi sana nagpastor siya or nag-mayor siya. Kung tutulungan mo yung local na lugar mo, edi doon ka na lang. Di ba? Anyway, ito isa pa to, tingnan natin din tong isa. Eto, tingnan natin to si Tito Soto. Lumabas ang kulay ni Tito Soto rito. I don't know what he's thinking. I don't know kung ano ba ang affiliation nito. But definitely, may agenda to si Tito Soto. Grabe. And ang ganda nangyari. Pasensya nyo na po, pero sinisipon po kasi tayo. Muntik na nga kung di makablog dahil masama pakiramdam ko. Hindi ko nga alam to si Tito Soto kung anong nangyari dito. But anyway, maganda rin yung nangyari sa impeachment na expose po
kung na-expose po yung mga team komunista o yung mga kinakampihan ng komunista, sabihin na lang natin ganun, na-expose ang katangahan nila. Si Tito Soto naman, na-expose ko anong totoong kulay. O, tingnan po natin. Sabi ng Supreme Court, wala raw jurisdiction, kahit may konti sila. Sabi ng mga kasama ko, wala raw jurisdiction. Pero in-archive. O, yan ang sabihin mo. Hindi may jurisdiction. Pero sir, dito sa Senado, pag in-archive ang ganitong kaso, anong ibig sabihin? Patay na. Mahirap ng bunutin yun. Unless, Practically dead. hindi naman, basta't 100% ang approval. Pwedeng kunin sa archive. Sinabi ng Supreme Court na nag-reverse sila. Or may mga binago sila. Meron silang ni-rectify. Pinoint nila yung mga sinasabi kong mali sa decision or inaccurate sa mga decision. Pwede madaling galawin. Bayan nakatable lang. So paano Pero ito? yung i-archive mo, sa akala ko ba, wala kami jurisdiction, bakit ina-archive namin? Di ba? At si Tito Soto, you are too old, too experienced, too veteran as a senator to commit that mistakes. Ang daming mistakes dito. Sinasabi niya, bakit in-archive? Ikala ko ba wala kami jurisdiction? Kasi ang desisyon, nagbotohan sila i-archive. Kumbaga sa in layman's term, parang itabi na muna natin ito, ilagay natin sa baul. Until such time na sa February, kung magsasampa ulit at pwede na magsampa ng impeachment, doon natin buksan, or may TR-ong sinampa ang Kamara sa Supreme Court, kung magbago ng desisyon ng Supreme Court, which I doubt, I think it's impossible, dahil isipin mo, 15-0, unanimous decision, babaguhin nila. Di ba? Buti kung 8-7 lang yan or 9-6, meron lang magbago dyan ng 2-3, 1-2-3, pwede mag-iba ang desisyon. But for 15-0, isipin mo yung chances na ang daming magbabago. So malabo po yan. So ang punto dito ni Tito Soto, bakit in-archive? Di ba? Bakit nilagay natin sa baul? Sabi nyo walang jurisdiction ang Senado. O ba't natin in-archive? Kung wala tayong jurisdiction, bakit natin in-archive? Kasi you are playing with words. Kasi ayaw nyo pa-dismiss dahil sabi nyo, bakit natin i-dismiss? Wala nga tayong jurisdiction. Tapos gusto nyo magbotohan. Tapos gustong aksyonan ng Senado. In short, gumugulo. Gusto na nga mag-move on. Ilagay natin yan sa baul, sabi ni Cayetano, and then, let's proceed to other topics kasi nabaon na tayo rito Ito na lang ang tinatrabaho natin, impeachment. Lipat na tayo sa iba. Sa madaling salita, Tito Soto, ibig sabihin nun move on. Ito para sa mga kababaihan na. Mahalataan nyo naman kung ayaw sa inyo ng lalaki. Move on din pag may time. Ganon din naman sa kalalakihan. Mahalataan nyo naman kung ayaw sa inyo ng babae. Move on din pag may time. Diba? Be realistic. Be in touch with the world. Be in touch with reality. Ang daming problema ng Pilipinas. Yan ang inaasikaso nyo. Kaya in-archive. For the meantime lang yon. Ito si Tito Soto, parang naging abogado ng school bukol. Atche! Hindi na po ito comedy, Tito Soto. Masyado ka nang tumanda sa Senado para sa ganyang... Kaya talong-talo ka ni Vico Soto Talong-talo ka ng pamangkin mo. Maawa ka sa sarili mo. Kung meron ka pang agenda, be a better man. Ako suggestion ko, be a better man. This is not about you, Tito Soto. I don't know what is your personal agenda. Pero mali yung mo. Na-expose ka ni Marcoleta kanina. Nagmukha kang tanga ron. Nagmukha kang tanga.
hindi mo na siguro 'pag bagitong senador ka pa, puwede, eh, 'no? Pero kaysa nagkalat ka kanina ng ganyan. Ako suggestion ko lang dapat ginaya mo na lang si Lito Lapid. Ay di ba? Nakakahiya. Nakakahiya po yung mga senador natin. Pa Tito Soto, I'll tell you this straight. Sana yung pagiging agresibo mo is ganyan ka rin maging kaagresibo doon sa nawawalang pondo ng flood control projects. Tito Soto, sana kung ganyan ka kaagresibo, ganyan ka rin kaagresibo sa di umanong bayaran na naganap diyan sa impeachment. Diyan sa kung sinong sinong pinapirma ni Tamba at binayaran niya. Sana kung gaano ka agresibo diyan sa impeachment na 'yan, yung insertions ng hindi lang kung saan ka nagtampo sa mga kasama mo sa Senado, yung mga insertions na ginawa ng the likes, the group, the members of the Crocs family, mag-ingay ka rin. Otherwise, ipokrito ka. Otherwise, double standard ka. Yan lang masasuggest ko sa'yo. Next topic po tayo. Marcos recognized to explain her vote. Pakinggan Thank you natin very ito si much, Amy. Mr. President. I vote a resounding yes. Sa hinabahaba kong Yes or yes? pagsisilbi sa Kongreso, sa 12 taon na nanilbihan kami, ang trabaho ng kongresista sa Anong kongresista? alam ko ay maging kinatawan ng kanilang distrito o kanilang sektor. Tama naman. Okay, sabi ko nga sa Banateros, pag tama, palakpakan, pag maliban na. Tama siya dyan. Yan ang trabaho nyo. Palakpakan natin si Amy. Yan ang trabaho ninyo, kongresistas. Mga kongresistas. Yan ang trabaho ninyo, ha? I-representa ang inyong distrito. Hindi maging sunuran ni Tamba, hindi maging parang ano lang, ha? Hindi para sa impeachment. Bakit naman ngayon ay naging tagabantay na lamang sila ng humihiyaw na dambuhalang sanggol? Ginawa ng bonjing na armas ang impeachment. Yun! Ang tinatama niya rito si Tambaluslos. Okay? Bakit naman naging ano kayo ni? Sa madaling salita, kayo mga nasa Congress. Kayo mga congressman dyan, bakit naman kayo naging asong ulol ni Tambaluslos? O kapatid ng presidente yan, mismo nagsasalita. Kaalyado nyo mismo, masakit no? Oh. Ang dating para sana sa kaayusan ng sistema laban sa mga kinaiinggitan, kinaiinsecuran ng mga lulong sa kapangyarihan. Yan, ito, tama dyan ha. Wineponize po kasi itong impeachment. Ito ang dapat makorek dito. Maganda tong ginawa ng Supreme Court kasi this time may iwasan na ang sinasabing pamumulitika. Kasi ginamit po nilang impeachment para eliminate yung kalaban nila. Which is not good. Nagsasayang ng oras ang mga Pilipino, nagsasayang ng pera, dapat iniiwasan natin dito yung mapang-abuso sa kapangyarihan. Dapat nga may penalty yan eh. Na pagka ang iyong galaw, dapat magkaroon ng batas na ganun. Kaya tama ito, kaya mali. Pero yung galaw mo is galaw pamumulitika, dapat kulong ka. Kasi na-weaponize itong impeachment. It was not intended to eliminate political rivalry, to eliminate political enemies. Ganyan po ang ginawa nitong si Tamba and Group. Yan po ang pinupunto ni BP Sara. Kaya ang ganda nung sinasabi, wala na may impeach dyan kasi pinahirapan na yung impeachment. Sa tunayan, hindi naman po mahirap. Kung sumusunod kayo, nagturo pa nga, ulitin ko, ang Supreme Court
paano gagampanan yung impeachment na hindi nalalabag ang procedure. Kasi procedural po, technical po ang nangyari. Yung procedure po ang nalabag. So kung susundin nyo lang yung ginawa ng ay hindi naman po mahirap mag-impeach. Pero para sa akin, dapat talaga mapahirapan ng impeachment. Alam nyo kung bakit? Let this be a lesson. Si BP Sara po ay may record na 36 million votes. The record-breaking votes in Philippine election history. Tapos, doon lang sa kagustuhan ni Tambaluslos na matanggal, ano po ang punto natin? Iilang tao lang ang gusto ma-impeach si BP Sara. Pero may mandato siya. Samantalang, ang usapin dito ilang milyong confidential funds, lahat naman may si Tamba may confidential funds, si Marcos may confidential funds. Nakikita nyo yung point. So, iilang tao lang dahil alam naman natin na political to, dahil hindi nila kayang talunin si BP Sara. The senators know about it. Kaya nga, sinabi ni talunin nyo na lang sa 2028 election. Alam nila. Alam natin ang punot dulo. Even the politicians, they know what's happening. Kaya para sa akin, hindi dapat talaga pinadadali ang impeachment, especially doon sa may mandato, doon sa elected. Sa ombudsman, siguro bahala kayo. Pero yung binoto ng tao, kasi tingnan nyo nangyari sa Pilipinas. Yung binoto ng tao, because we weaponize too much the COMELEC. Yung binoto ng marami, isang desisyon lang ni Garcia, hindi nakaupo. 'Di ba? Hindi po naman dapat ganoon. Isang tao lang ang magde-decide. Nag-decide ang taong bayan. Yan ang taong bayan kasi election eh. Dumaan sa election, nagsalita ang taong bayan. Nakita natin ang opinion ng taong bayan. Nanalo, binoto ng daang milyon. Tapos desisyon ni Garcia, hindi upo. Disqualified yung talo paupuin. Ganito po nangyayari. Ganyan nangyayari sa impeachment. Galangin naman natin ang Korte Suprema. Huwag tayong umasang Supremer Court. Supremest pa. Wala namang ganun ah. Sa mga kapatid kong senador, paano tayo magiging dakilang mambabatas kung tayo mismo ay hindi susunod sa batas? Ang boses ng Korte Suprema ay boses ng konstitusyon. At kung sino man ang sasapaw sa boses na ito ay isa lang ang tono. Ambisyon. Kaya naman, Obviously, di ba? This is all about ambition. Isusuko ba natin ang karapatan natin dahil sa ambisyon ni Tamba? Dahil sa ambisyon ng ibang komunista? Dahil sa ambisyon ng ibang mga lefties? Dahil sa ambisyon ng mga pinklawan? Sila-sila lang yan eh. Gusto nating sirain ang Supreme Court dahil yung mga ilang-ilang politiko ay may ambisyon sa politika. mag-move on na tayo. Magtrabaho at huwag konsintihin ang isang spoiled na bonjing. Huwag nang busugin ng pabor. Huwag nang pumayag dahil may pabuya. Huwag tayo Ito talagang binanatan niya dito si Tambaluslos. Huwag nang busugin ng pabor, huwag nang pumayag dahil may pabuya. This is all about Tambaluslos. Binanatan niya talaga gusto ni Jaime si Tambaluslos. magpalaki ng buhaya, baby pa nga ang tawag, lulong na. Naku, lulong. Oo. Yan ang tawag sa sa Kamara ngayon, sa Congress. House of Crooks. Hindi man lahat, pero karamihan dyan. Asong ulol ni Tambaluslos. Sa mga mahal kong kongresista, may suggestion po ako. Ito, suggestion lang naman, Huwag niyong masamain. Kesa inaatupag ninyong palitan ang pinili ng taong bayan, binoto at minahal.
Bakit di nyo nalang palitan ang tao, kayo naman lang ang pumili? Ayun. Alam mo, ine-expect ko rito, bakit hindi na lang ang palitan nyo ay yung kapatid ko? Naku, napakaganda nun. Sigawan siguro yun. Ha? Hindi kasi kung problema to si Tambaluslos, problema din yung kapatid mo. O sige, sino ba dapat palitan? Ayaw paawat ng iba sa kaka-flex. Ano kaya kung yung speaker nyo na lang ang paltan nyo? Nako, palakpakan po. Kaya nyo yan. At dahil dito, bumuboto ako ng malakas na oo. Maraming salamat. Yan. Pero eto sa akin. Sana sinama mo na yung kapatid mo. Hindi, totoo yung sinasabi niya ha. Totoo yung isiniwalat niya about Tambaluslos. Talagang grabe mag-flex, parang mahal ang sarili, greedy, and sinusuhulan ng mga congressman. Yan, sinasabi niya ano yan. Sa kanya mismo galing. Ha? Nagpapalaki ng buhaya, sinusuhulan, dinadahal sa bigay-bigay, no? Tama siya dyan. Kaya nga sabi ang banateros palakpakan, pag tama, pag mali, banatan. Tama yan, pero dagdagan ko. Kasi, pag banat ka lang ng banat kay Tambaluslos, I'll give you an example. Halimbawa, may isang vlogger. DDS siya. Pero binabanatan niya ng binabanatan si Tambaluslos. Pero si Marcos hindi niya babanatan. Makaduda-duda, di ba? Halimbawa, ang vlogger, binabanatan naman si BBM. Pero si Tambaluslos hindi niya binabanatan. Kaduda-duda eh. Coach Oli, dapat bang banatan? Kung kabanat-banat, dapat binabanatan. Kasi kitang-kita naman ang kapalpakan ni Tambaluslos at ni BBM. Kasi kung ang babanatan niya ng patuloy lang ay si Tambaluslos at yung kapatid niya hindi niya babanatan, ito ay nililigtas mo lang yung kapatid mo. Di ba? So, nagiging bias ka. And, ang gagawin nito si Amy, maniwala kayo sa akin, babanatan niya ng babanatan si Tambaluslos. So, okay yun. Walang problema tayo doon. Sang-ayon ako doon. Kaya lang, para ilihis doon sa kapatid niya. Actually, nakikita na po nating nangyayari ngayon yan. Binabanatan na ng tropa ni Marcos si Tambaluslos. You know why? Sobrang laki na ng baho ng Pilipinas. Sobrang laki ng problema ng Pilipinas. They need someone to blame. Kaya yan ang ginagawa nila, binabanatan si Tambaluslos. Tama naman, mali naman si Tambaluslos. Pero mali din si Marcos. Mali din yung kapatid mo. Wag mo siyang paligtasin dito. Dahil meron kayong pwedeng sisihin pareha silang mali. Yan nangyari dyan sa budget. Pareha silang may mali dyan. Pinirbahan ng kapatid mo eh. Huwag tayo maglokohan dito. May namatay sa LA eh. Anong ginawa ng kapatid mo? Diba? Huwag mo iligtas yung kapatid mo. Yes, okay, good yung ginawa mo. Sabi nga na ibang, congratulations, binanata mo si Tamba. But me, I'm not impressed. I'm not impressed until gawin mo rin sa kapatid mo. Coach Oli, siyempre kapatid niya yung babanatan ba? Exactly. Yan ang sinasabi ko, Marcos pa rin to. Huwag kayong papabudol. Ngayon kung ayaw niya, sasabihin nyo, hindi naman kasi dapat binabanata ng kapatid. Di umalis siya dyan. Kung magkapatid lang sila, walang problema. But being a senator, you act like a senator, not an ate. You get my point? You're acting like an ate. You're acting like a sister. You act like a senator. Banatan mo rin yung kapatid mo pag mali. Kung hindi, ipokrito rin ang dating mo. Gusto mo lang iligtas yung kapatid mo. Di ba? So, sige, okay yan. Okay ang ginawa mo. Palakpakan. Dapat ba tayo ma-impress? I don't know. Ako? Hindi. Ngayon, kung I minatics ka, well,
I understand, 'di ba? Gusto mo ulit pabudol, it's up to you, 'di ba? As for me, litaw na litaw, Marcos pa rin. Next topic po tayo, nawawala po si VP Sara, pag-usapan natin. Eto, nawawala daw si VP Sara. Baka kinidnap ng mga komunista. Naku, delikado 'yan. Saan kaya si VP Sara? Isipin mo, impeachment ang usapin, wala siya. Naku, asa na? Nowhere in sight si VP Sara sa gitna ng debate sa Senado kung itutuloy ang impeachment trial niya. Pero giyit ng OVP, hindi man siya physically present, ginagawa naman daw niya ang kanyang trabaho. Yan ang agenda report ni Joan Manalo. Nasaan na nga ba si VP Sara? Ang sagot ng kanyang opisina, We'll get back to you on that before we end this conference. pero natapos ang press conference nang di nasagot ang paulit-ulit na tanong. Wala raw ideya ang OVP kung nasaan ngayon ang bise. Kahit pa nakatakdang magdesisyon ang Senado kung itutuloy ba ang kanyang impeachment. Matapos itong iba. Nasaan nga ba si Sara? Naku, delikado. Ito ay alarming. Alarming ba? Dapat ba tayong magduda kung asan si Sara, si VP Sara? May katakot tayo, baka dinukot na ng mga komunista, mga NPA, no? Ako po alam ko kung nasan si VP Sara. She is safe and sound. Safe po si VP Sara, wag po kayong mag-alala. Hindi ko alam bakit siya hinahanap, but siguro dahil impeachment niya, no? Kasi pag nagsalita si VP Sara, may masasabi silang masama. Pag wala si Sara, may nasasabi silang masama. Tapos ngayon, nawawala si Sara, VP Sara, hindi daw asaan kung hindi nila alam kung nasaan. Pero ako honestly, I know kung nasaan kasi basta alam ko kung alam ko kung nasaan siya dahil merong supposedly meron ako hindi napuntahan but okay siya. Safe siya. Yung pa rin siya. Dati pa rin, no? Kaya lang kung hinahanap niyo si VP Sara, di ba may intel kayo? Ito clue. Paglalabas ng bansa si VP Sara, magsasabi yan dahil hindi yan makakalabas ng walang paalam, ng walang written. So, alam yan. So, ngayon, kung nasa Pilipinas naman yan, definitely, alam din nila. Kasi, ibig sabihin, hindi nagpaalam. Diba? Hindi lang nila alam kung saan, kung nasa labas na, kung saang lugar. At kung nasa loob ng Pilipinas, hindi rin nila alam kung nasaan lugar. Pero ako naman, kung hindi nyo talaga alam, sayang ang binabayad ng nyo sa mga intel ninyo, baka binubulsa nyo lang. No? Kasi may mga security rin yan, magsasabi yan Di ba? Nagre-report yan sa headquarters kung asaan asaan yung mga security. So kung uniform yan ang security nito, naka-report yan. Eto ang aming andito kami. Nagbe-message yan. Nagre-report sa HQ. So definitely alam nila yan. Hindi ko alam kung ano tong kwento na to, ba't hinahanap si VP Sara and all. No, siguro para makagawa lang sila ng kung ano man. Dahil siyempre, para sa balita, dahil pag sa balita kasi, pag nagsalita si VP Sara, big na naman, di ba? Meron na namang kokomentaryohan. No? So, sa tingin ko alam ito ng ating gobyerno kung nasaan si VP Sara. No? Hindi ko alam kung anong motibo nila, bakit pinapalabas to. But well, to assure you lang, okay po si VP Sara. And palagay ko happy siya. Happy siya sa nangyari. Dapat nga may celebration. Congrats. Ito alam ng mga DDS kung asan siya.